What's up mga ka-hunters, mga ka-adventures? Kumusta kayo? Saan man kayo dako ng mundo naroon? Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang, ako nga pala si Ka-Hector Adventures, ang inyong lingkod. Hindi makapag-hunting ngayon dahil malabong ilog. Ang gagawin ko ngayon, yung project kasi may problema kami sa aming mga bill. Hindi nakakarating dito sa bahay dahil wala kaming permanent na address. Walang number ang aming bahay. So, umaasa lang sa street. Ay ang haba-haba nitong street namin, yung mga tao dito, halos lahat walang mga number, kaya lang hindi naman kami dito pinanganak sa lugar na ito. Kaya hindi kami masyadong kilala. Hindi kagaya ng mga veterans na dito na talaga pinanganak. Na pag nabanggit ang pangalan, may magtuturo, nandoon yan, ganito yan. So kilala sila. Kami, ilang pa lang kami dito eh. Kumbaga, dayo kami dito. So, ang aming bahay ay nasa gilid ng kalsada. Pero hindi pa rin nakakarating ang aming mga bill. So, ang gagawin ko ngayon guys, ay maglalagay ako ng signage doon sa harap ng aming bahay, doon sa ibabaw ng roll-up door. Lalagay ko yung apelyido namin doon para makikita sa kalsada. Para pag nag-reading ng kuryente, kasi buwan-buwan na lang, hindi talaga nakakarating ang aming bill dito eh. Kaya hindi namin tuloy alam kung magkaano yung aming babayaran kada buwan. So nagpupunta na lang kami doon sa opisina nila at doon na kami nagbabayad. Kumbaga, iba pa rin yung matatanggap mo yung bill, di ba? Kasi makikita mo, mapaghahandaan mo yung may hahanda mo, sa madaling sabi, yung amount na kailangan mong bayaran. So ngayon, ang gagawin ko, ayun na nga, ay maglalagay ako ng karatula doon sa yung apelyido na namin, ilalagay ko doon sa ibabaw ng gano'n, para pagdaan ng nagre-reading ay makikita niya. So pwede niyang iwan ang bill sa gate. Porque ang gate ko ay hero lang na bulok-bulok hindi na papansin. Kaya siguro naliligaw dahil bulok lang yung hero temporary lang yun Pero ganun pa man, siguro pinakamagandang paraan na matukoy ng ng nagre-reading kung saan ang bahay nitong mga buwin biyahe na ito. So ayun, maglalagay ako doon ng buwin biyahe. Yun lang, buwin biyahe lang. Posible namang hindi niya makikita yun, nilalagay ko sa harap. At saka isa pa, yung mga parcel, yung mga baguhan na nagdi-deliver ng Lazada, naniligaw sila yung mga baguhan. Pero yung mga veterans ay okay na yan. Pero yung mga baguhan na nagdi-deliver dito, nahihirapan sila dahil wala nga number ng bahay. Ay pagkahaba-haba nitong highway, along the highway kami. So ang nangyayari, binabalik nila. Tapos tatawag sila. Yung isa pa guys na nangyari dito, nakaraang buwan, hinihintay lang anak ko yung kanyang lisensya, yung USRN license. Yung pala, ibinalik na ng post office sa New York. So, nakakainis. Kaya nga, kailangan talaga lagyan na ng karatula yung aming, dyan sa aming roll-up door sa ibabaw. Kasi, yung post office, hindi mahanap itong bahay namin. Ang tagal hinihintay ng anak ko yung kanyang lisensya, yung USRN license. Yung pala, ibinalik na sa New York. Nung puntahan sa post office, ay ang katuwiran ng post office, hindi daw nila makita ang bahay dahil walang number. So ang nangyari, ibinalik nila sa New York yung yung lisensya ng anak ko sa USRN. O ngayon, talagang lalagyan ko na talaga ng karatula dyan sa harap namin, yung apelyido namin, para pag may maghahanap ay mayroon silang makikita. Wala man number, at least yung apelyido namin ay makikita nila. Di na sila mahihirapan. Ang hirap kaya lang walang number ng bahay. No permanent address itong aming bahay. Sabagay hindi lang kami dito lahat naman dito sa area ito walang mga number ng bahay. Ang lamang lang ng mga taga rito, yung matatagal na dito, dahil kilala sila, madaling mahanap yung bahay nila dahil kilala sila
kami, dahil bago lang kami dito, mga dayuhan kami dito. So ang nangyayari ay nagkakaligaw-ligaw mga sulat, mga parcel. Kahit uso ng cellphone, telepono, kagaya ng una yan, ng post office, hindi naman yan tatawag para doon sa sulat o parcel, hindi naman tatawag sa iyo yan eh. Hindi naman kagaya yan ng Lazada at saka ng Shopee o GMT na tatawagan. Ang post office kasi, pag dinala sa iyo, hindi ka nakita, ibabalik sa post office. Ang mangyayari, ang post office, ibabalik sa sender yung sulat o parcel na hindi nila na-deliver. So isang ano yan, isang balakid sa amin dito. Sabagay, hindi lang naman kami dito ganyan eh. No? Siguro marami din sa inyo guys, marami din sa inyo ang bahay na walang number, street or purok, o yun lang ang ano, or nakikigamit ng address ng iba. Pero mo isang number ng bahay, minsan buong baryo yun. Buong baryo pala isakop noon. Naalala ko noon, nung ako yung anong tawag nila dyan sa GNP, nag-sprinter, yung nag-deliver. Ang dami kong parcel na i-deliver. May isang address yung pala, hiwa-hiwalay na bahay. Diyos Mariano. Kaya ganyan, napakahirap ng no permanent address na bahay. Hindi ko alam kung kailan ulit magsosurvey yung magsisinsos para sa numbering ng bahay. Para naman kahit pa paano hindi maliligaw at malagay na sa mapa itong mapa ng syudad, itong kabahayan dito. Hindi lang sa amin. Marami din sa ibang lugar na ganyan ang sitwasyon. Kaya lang ako, gagawa ko ng paraan. Since na hindi kami kilala dito sa lugar na ito, kanya, maglalagay ako ng signage dyan. Ilalagay ko naman dito na rin. Umpisahan ko na yung paglagay ng number at ito nga yung yung aking ikakabit. Sandali lang. Kukunin ko Ayan. Nag-print na lang ako nitong itong apelyido namin at ilalagay ko dyan sa harap. Palagay ko naman kitang-kita na yan yan ang aming apelyido. Yan ang apelyido ni Ka Hector Adventures. So let's go guys, kabit na natin to. Guys, lalagyan ko muna ng pagdikit. Double na adhesive tape. Double sided. Lalagyan ko dito sa likod para yan. Lalagyan ko dito. Okay. Okay na? Laging nabaliyahin. Maganda? Okay. Tingin mo, makikita na sa labas? Ayaw ko lang. Mayroon din tayong pangalan dito sa gate na pinakamaganda sa lahat. Ito yung gate, pinakamaganda. Hindi na yan. Hindi na yan sila maliligaw. Pag nag-deliver sila dito. Parang may birthday party tuloy eh. Parang may birthday party. Okay. So ayan na guys. Ayan na. Naikabit ko na yung aming apelyido dyan sa takip ng roll-up door. Pag nag-deliver sila,
Pag nag-reading, pag tumingala sa dyan, kitang-kita na yan. So hopefully, ngayong reading ng kuryente ay matatanggap ko na yung aking bill. Ayan o. Alright. So yun guys, nakikabit ko na yung aking karatula. Sana hindi na maligaw yung aming electric bill. Ay, buwan-buwan na lang, hindi nakakarating dito eh. Kaya tuloy doon na kami sa opisina nagtatanong. Hindi namin alam kung magkaanong bayaran hanggang sa pag nandun na lang sa opisina, saka namin nalalaman. So ayan na guys, pahangin muna ako. Ayan, ito ang ating kapiligiran dito. Ayan o, luntian, di ba? Ano nagustuhan dito sa lugar? Kulang lang talaga yung permanent address ng bahay. Perfect ang view. Ayan o, sariwang-sariwa ang hangin dito sa likod, pero sa gilid ng highway ay siyempre puro usok. Ayan guys o. Paano guys, hanggang dito na lang muna ang ating video kasi sinare ko lang sa inyo yung nagiging karanasan namin sa mga bill namin dahil sa wala na tayong permanent address. So hanggang dito na lang muna guys. I hope you enjoyed this video. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang dito na lang guys ulit. Maraming salamat at God bless you all.